Si Jerry Cuevas, ipakilala ko. Makita nyo na sa basilan ako, nagtaka ako, oy, bakit parang hindi Yakan name ang kanyang pangalan. Hap-hap pala siya. Hap Caviteño, Opo. Hap Yakan. Jerry, pakikwento mo nga yung buhay mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gary Cuevas. Serial number BSA dash A00165 to 152 po. Pumasok pa ako ng 2001 ng 18IB po. Kapgo ng 18IB po 2000 ang ano namin si Captain Interior na po. Tagal nyo na. 24 years na talaga. Opo sir. Pwede mo bang ikwento paano ka napadpad? Paano napadpad ang lolo mo dito sa Basilan? Dati po yung lolo ko po galing po sa Luzon, taga Cavite po. Isa po siyang ang kwento po sa amin ay galing isa pa siyang bilanggo na napunta rito sa Basilan diyan po sa Builobong. Kasama niya po si Dato Kalo ng Lamitan po. Tapos, Tapos sa kapag-asawa po diyan sa Builobong, tapos diyan na po kami dumami. mga anong taon yon? 19... Hindi ko po kwento na sir kasi hindi ko po alam. Mga lolo pa lang namin ang makakalam po. Kasi matagal-tagal na rin po yun eh. Sige. Pero nung yung father mo talaga, so yung lolo mo, Caviteño, Opo. pero dito na pinanganak yung father mo. Dito na po, yung tatay ko po, hapyakan na po. Pulis rin po yung tatay ko. Dating no? PC. Retired Dating PC PC. po, opo. Sige nga, ikwento mo yung buhay niya noon, yung father mo nung panahon na yon na retired PC siya dito sa Basilan. Gaano kagulo dito ba siya na-assign? Hindi po siya dito na-assign. Sa ibang lugar na po siya na-assign. Tapos ako po, nag-aaral po ako dyan sa Builobong sa Jacinto Cuevas National High School po. Pagdating po ng tropa na 32nd, doon ko po naisip po na pumasok ng Kapgo kasi balak rin po talaga na magsundalo rin. Kasi yun ang pinakamadali po na paraan na magsundalo ka mag-stay papuntang sundalo pa pag Kapgo na tayo. Pero sa masamang palad po, hindi pa ako napasok. Kaya nagtuloy-tuloy ka Kaya na tuloy-tuloy lang po ako. Tapos yung July 3 po, ang pinakamasamang nangyari sa amin, yung July 3, 2023 po. Ngayon lang. Opo. 2023. Namatay po yung kadri ko at saka naambos po kami. Pati yung kasama ko na 3 po, patay rin po. Yung naghawak po sa amin dating 14 Isip Company po. Ang official po namin dati noon si Captain Captain Malokon po ng 14 Isip Company. Naambus kayo kasabay ng kadre nyo. Opo, inambos po kami. Patay yung kadre po namin at saka 3 kasama ko. Sige nga, pwede bang ikwento mo Tapos paano 4 nangyari po kami yun? na-wounded. Noong July 3 po, kasi po duty ako pumunta po ako ng mga 7:30 ng gabi papuntang detachment po. Tapos pagpasok ko ng detachment, tinanong ko yung kasama ko kasi pagtingin ko ganyan, wala po doon yung kadre ko at saka yung mga kasama ko. Tapos tinanong ko, sabi niya, pumunta dyan sa tindahan. Yung tindahan po, mga 20 meters lang po galing detachment. Tapos sumunod pa ako doon sa mga kasama ko at saka kadre ko. Yun pala yung kadre ko, despedida party po. Kasi paalis siya doon, kinabukasan paalis na siya. Yung kadre nyo? Opo, yung kadre po namin si PFC Munti po ng 14 Isip Company. Tapos doon pa pala siya sa tindahan nagpapainom. Napumunta na po ako doon. Nag-inom na po ako. Pero may dala akong barel pagpunta doon. Yung issue ko po noon dati, 14. Tapos pagpunta naman, pag-uwi naman mga 8:30, doon na po, inambos na kami. May nagtawag doon sa kasama, sa kadre namin na bata ng barangay Captain Sir. Tapos pagtawag ganyan, tinawag siya, pinutukan ka agad na. Siyempre kami, kadre, as in kadre, dapat namin iganti rin siya. Dapat lumaban kami kasi kasama namin siya. Yung si PFC, Munti Sir. yung nagpasispedida, siya yung Siya yung kasama- namatay Sir. Pati yung kasama ko na 2 Sir.
Nalapitan talaga kayo. Naikutan kami, sir. Ikot talaga yun sa bahay. Pati ako, sir, wounded rin ako. 13 yung tama ko. 13. Opo, sa likod. Nagtaka nga rin po ako kung paano pa ako nabuhay. Dali paano kayo inambos? Ikwento mo ngayon. Detalye. Inambos kami, inikutan kami sa kabahayan, sir. Lahat yung kabahayan doon, pinutukan kami. May civilian doon Pati yung sibilan, sir, yun ang bumabira sa amin, ha? At saka mga bipat. Ano? Bipat, Again. sir. Bipat, binibira rin kayo? Opo, sir. Silang bumira sa amin lahat. Kaya nga, sir, yung gaya ng pininto ni Mio, pinasokan ng, pinasokan ng politician. Tapos yung nag-surrender rin kasi sa batalyon ng 46 company yung pumatay, yung bumaril sa amin, nag-surrender. Pero ilang araw lang, sir, nakalabas kaagad. Hindi namin alam. Tapos kami nagkaso-kaso kami doon. Pero wala rin nakulong. Nawala lang, sir, parang nawala lang. Bali, wala lang yung kaso. Medyo napapatigil ako sa kwento mo dahil nagiinuman kayo, binira kayo, Yun naman ang coke, sir, coke. coke lang. Oh, sir. So hindi talaga yung Hindi yung nakakalasing, sir. hindi nakakalasing. Kasi may kasama kami, sir, ng mga eminilip. Pati yung eminilip, sir, namatayan. Anong atraso nyo kaya? Yun ang hindi ko maalam, sir, kung anong atraso. Kasi wala rin po akong alam, wala rin po akong knowledge doon kung bakit kami inambos. So nandun kayo sa tindahan. Opo. Merienda na, parang Opo, merienda na po kami. Tapos pag uwi namin, sir, naglalakad kayo. opo, naglakad kami. Tapos tinawag yung kadre namin. Mm. Mga nasa, malapit lang, sir. Mga ganyan lang kalayo. Mm. Tapos tinawag yung kadre namin na kami doon sa likod, nakatayo lang. Pagtawag ng ganyan, parang nag-discuss siya sa kadre namin, sir. Pinutukan niya kagad yung kadre namin, tatlong bala. Patay na agad. Patay tumba. Tapos pagputok ng tatlong bala, volume fire na paikot na. Ako nga, sir, ang anuhan ko, yung parang may binata ako ng mga buhangan dito sa likod ko. Mm. Pagtingin ko ng baril ko, wala na, wasak yung baril ko, tinamaan rin. Wala na, hindi ka Wala na, makaputok sir. talaga. Bali na. So anong ginawa mo na? Gumapang na lang ako, sir. Paggapan ko doon sa may tindahan, paggapan ko ganyan, nandoon yung dalawang kasama ko. Pagtingin ko, may pumutok dito sa likod, wounded rin yung dalawang kasama ko. Ako nang naghila sa kasama ko ng dalawa. Palabas. Pero may tama ka na nun. May tama, sir, sa likod. Ilan ang tama mo na, no? 13, sir. Ano ka nabuhay, 13? Kaya nga nagtaka rin ako, sir. Parang ano lang siya. Ako nga, sir, hindi rin ako makapaniwala. Parang yung langka ba lang, sir, na parang sinundot-sundot ang ganyan. Hindi, tumago, sir. Dito, sa mga bato ko to. Baka tumama sa baril mo. Hindi, sir. Kasi yung damit ko, sir, butas-butas talaga eh. Pasok sa damit ko eh. Maniniwala ka sa anting-anting o alam mong may anting-anting ka? Pero kung sa akin siguro, sir, talagang naniniwala ako sa Allah Ta'ala, sa Diyos. Yun siguro ang pinakamalakas na anting-anting. Pero yun ang pinaka-ano, sir. Baka siguro, siyempre mayroon pang na sabi niya, hindi ka pa pwedeng mamatay ganito. Pero yung 13, medyo mapuruhang ka na nun. Isa pa Kaya nga nga, lang kung 13 tumama nga, sa sir. ulo. Marami nga nagpicture doon sa ako nga mismo, hindi ako makapaniwala. Nagpicture sa... Doon sa sugat ko, sir. Pati yung damit ko, mayroong mga damit ako. Nasaan yung damit mo ngayon? Nandun, sir, sa bahay. Kasama mo, kasama na. Hindi. Malayo ang bahay mo. Malayo, sir, sa Buhay-Lubong. Pero ang ganda sana ipakita dito, ipakita yung mismong uniforme mo na matadtad ng bala. Yung damit ko lang, t-shirt lang, sir. Hindi naka-uniform mo. T-shirt ko lang. Tapos 13. 13, sir, dito. Pero hindi tumagos o Hindi ano? tumago, sir. Parang, Pupos ng sigarilyo. oo, parang ganyan lang, sir. Tibay ah. Kahit nga rin ako, sir, hindi ako makapaniwala. Kaya nga, nagpapasalamat rin ako sa Panginoon na ganyan ang nangyari kasi. May anak rin po ako, sir. 5 yung anak ko. Sabi ko kung paano na to kung namatay ako. Kawawa yung mga anak ko. Grabe. Tapos ngayon, sir, ang mahirap pa naging redo na namin. Nang Naging redo na namin yun. Kasi yung mga pamilya nung
Mga kalaban namin, magiging ready na namin. Pag alis ng sundalo, kami ng kawawa. Mm. Kami ng maiwanan. Pero nakilala mo Magiging kung sino yung mga bumaril sa inyo? Kilala namin, sir. May kaso nga, kinasuhan namin. Pero wala, parang nating lang, wala lang. Pero ngayon, rido na kayo sa pamilya ng mga yon. Naredo na, sir. So gusto kong explain kasi ganito kasi yan dito sa Basilan, sa Sulu. Kung nagkabanggaan at may namatayan o nasaktan, rido na talaga yan. O kaya nga kami, sir, ang dinipinsahan namin yung mga civilian, sir, tapos yung kadre namin, as in kadre, Mm. siyempre parang tatay na namin yan. Yan lang nakakalungkot isipin, sir, kasi pag alis ng mga sundalo, na kaming kawawa, kaming babalikan na naman, magiging redo. Mm. Mm. Kahit hindi namin kalaban, magiging redo yung patakaran. Tapos kawawa kami. Pero Pamilya- ngayon, ano nangyari na doon sa 2 taon pala nakakalipas eh. Oh, sir. Wala pang nangyari, wala pang nagsisingilan sa redo, wala pang ano. Marami na, sir. Nagpapatay na sila sa daan-daan, sir. Nung pamilya nyo, tsaka pamilya nung... Yung mga kasama namin. Kasi marami kami doong nadamay, sir. Hindi lang ako. Hindi lang pamilya namin. So yung mga pamilya nung mga kasama mo, dahan-dahan, Oh, nagpapatayan sila, sir. Nagbabawian na sila. walang katapusan din yon. Na walang katapusan. Kasi hindi pa na-settle, sir. Hindi pa na-settle. Grabe, ganun pala talaga yung ganyan dito, no? Ganun talaga yung... Kaya nga, sir, yung sa totoo talaga yung buhay ng Kapgo mahirap rin kasi, sir. Kasi yung buhay ng Kapgo, sir, katulad dito, katulad sa mga Abu Sayyaf, Mm. pag mag-operate kami, Mm. kaming pag-iinetende yung sundala. Kasi sasabihin na, kayong nagbunga-bunga sa sundalo. Ganun na sabihin nila. Oh, ganun na. Ang babalikan, sir, yung mga pamilya namin, kaya kawawa rin kami. Mm. Sa totoo lang talaga. Pero as in, kaya nga sabi ni Lipunan, sir, dapat maging matapang rin para yung mga gulo dito sa Basilan matapos na. Kasi kung walang mga Kapgo na sumama, sir, wala talaga pag nag-operate, walang magsasabi kung saan yung location nila. Yung location. Mm. Mahirapan yung mga tropa tumbukin. Sige nga, ano mo nga gaano, bakit napaka-importante yung mga kapgo sa... kasi ang sundalo, hindi naman talaga alam yung mga sitio, barangay, hindi naman talaga eh. Importante, sir, yung Kapgo dito sa Basilan kasi kung hindi dahil sa Kapgo, sir, hindi naging peaceful ang Basilan kasi ang mga Kapgo, sir, Kapgo talaga nakakaalam ng mga location, Kapgo yung nakakakilala sa mga tao. Mm. Mm. Pag mga mag-operate, sir, Kapgo ang sumasama talaga. Mm. Pero kung walang Kapgo, sir, paano? Kawawa yung mga sundalo. Palaging maambus sila dyan. Kasi hindi nila alam yung mga daan lahat. Pero ang problema sa amin, sir, pag nalaman rin kami ng taong labas na kaming kawawa. Kasi kaming babawi, pamilya namin ang babawian. Meron bang nangyaring ganun din? Na mga pamilya ng kapgo binabawi? Mayroon, sir. Meron din nangyaring Marami ganun? na. Marami na. Marami na, sir, dito. Pamilya ng Kapgo ang mabawian. Kung hindi yung Kapgo ang mayari, pamilya nila. Ganyan kasi dito, sir, sa Basilan. Grabe rin yung tapang na kailangan mo. Kahapon nga si Master, Master Torres doon sa 32nd IB. Sabi naman niya, di ba lang mamatay daw sa bala, wag lang daw sa gutom. Kaya nagkakapgo pa rin siya. Anong masabi mo doon? Napatawa din ako pero sabi niya, sir, totoo yan. Na hinaharap na lang namin yung bala. Marangal naman tong trabaho namin. Meron naman kaming kinikita. Parang ganoon siya kahapon. Sa amin, sir, tama talaga yan, sir. Kasi kami, kahit mahirap yung pagkakapgo, at least marangal. Wag lang kami sumama sa mga Abu Sayyaf, sa mga Luskuman. Mm. Kasi yung ginagawa nila, hindi na nasa batas, wala nasa batas. Mali na sa batas. Kaya mas maganda pang kapgo kahit mahirap, maraming kalaban. Ang importante, sir, gumagawa tayo ng tama, ng mabuti. Galing naman. Salamat, Jerry. Salamat rin po, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon.